Ngayon ay nasa lesson 5 na tayo ng ating pag-aaral in Colossians chapter 2 verse 18 to 19. Ang ating pag-uusapan ngayon is beware of false spirituality. Stay connected to Christ, the head. Ano ba ang ibig sabihin ng false spirituality? Maraming mga tao nag-aakala sila ay spiritual, pero ang katotohanan, wala sa kanila mismo ang katotohanan ng salita ng Diyos, wala sa kanila or wala sila mismong relasyon sa ating Diyos. So mukha silang banal, pero walang bunga ng tunay na pagbabago sa mga taong ito. Religyoso sila pero wala silang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Marami silang ritual pero walang realidad ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. Kung titignan natin ang false spirituality, mayroong iba't ibang anyo ito, mayroong iba't ibang mukha ang false spirituality. Actually, ito ay nakabase sa anyo at hindi sa puso. Ang kanilang paggawa ng mabuti ay pakitang tao lamang at hindi talaga galing sa kanilang puso. Katulad sila ng mga Pariseyo na sinabi ng Panginoong Hesus na para silang libingan, maganda sa labas pero sa loob ito ay bulok. Bakit? Dahil ang mga taong ito ay nakatuon sa kanilang sarili at hindi sa Diyos. Ang hinahanap nila ay ang papuri para sa kanila, hindi ang papuri sa Panginoon. So yun ay isang false spirituality. Actually, ang isa pa sa mukha ng mga false spirituality is pinapalitan nila ang katotohanan ng tradisyon o emosyon. Ang madalas na sinasabi nila, basta't may faith ako, kahit mali naman yung kanilang pinaniniwalaan. Kasi mas naniniwala sila sa tradisyon at emotion kaysa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang false spirituality, sa pangmukha niyan ay nakabase sa kanilang mga gawa at hindi sa grasya ng Panginoon. Kaya kailangan ng mga mananampalataya mag-ingat sa false spirituality. Kaya ano ang tanong dito sa verses 18 to 19? What does Paul warn about false spirituality and how is true growth in the church described? Ano ang babala ni Pablo tungkol sa huwad na espiritualidad at paano inilalarawan ang tunay na paglago ng iglesia? Number 1, false spirituality exalts humans. Bakit? Dahil ang focus nito walang iba kundi ang sarili at hindi mismo ang Diyos. Verse 18 ng Colossians chapter 2. Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels. Kung titignan natin, ginamit ni Apostle Paul ang word dyan na false humility and worship of angels. Ang tinutukoy na false humility is the asceticism, na kung saan ito yung self-discipline. Masama ba ang self-discipline? Hindi. Kailan nagiging masama ang self-discipline? Kung ito ay hiwalay sa grasya ng Panginoon. So, ang mga false teachers, ang ginagawa nila sa self-discipline nila, alam nila na kaya nilang lumago kahit hindi sila connected kay Christ. Na tinuturo nilang kayang lumago kahit wala kang relasyon kay Kristo. Maari kang lumago kahit wala ang grasya ng Panginoon. So nakafocus ito sa work-based, hindi siya sa grasya ng Panginoon. Kaya ito ay false humility. Alam ninyo, minsan hindi natin nakikita ang itsura ng false humility. Maaring ito naman po ay isang magandang bagay, ito naman ay isang mabubuting bagay. Sa tingin natin, kinalulugdan ng Diyos. Pero anumang mga bagay na ginagawa natin ng hindi sa pananampalataya, hindi nakalulugod sa Panginoon. Bakit? Dahil sinabi ng kanyang salita na ang makakapag-please lamang sa Panginoon ay walang iba kundi ang pananampalataya. Dahil yun ang kanyang sinabi in Hebrews chapter 11. For without faith, it is impossible to please God. So anumang ginagawa ko na wala yung pananampalataya doon, impossible na ma-please ang Panginoon. Bakit? Kasi yun ay work-based at hindi siya sa grasya ng Panginoon. Ngayon, tignan natin, bakit tinawag na Apostle Paul na false humility ito mga ito? Kung tutuusin ninyo naman, tinuturo naman ng mga religious leaders na ito, itong mga false teachers na ito, ang mga spiritual things na dapat nilang gawin, katulad ng prayer, katulad ng pagbibigay. Pero bakit false humility? Kung babalikan natin sa gospel,
mismo ang Panginoong Sus, nirebuke niya ang mga religious leaders. Nagpe-pray sila, pero anong uri ng kanilang prayer? I mean, paano sila mag-pray? Pakitang tao. Para sila'y mapansin. Hindi para sa kanilang relationship sa Diyos, kundi para sabihin ng mga tao, itong mga taong ito ay napaka-espiritual. Pero ang katotohanan, ginagawa nila yon para sila'y mapansin. Ang pagbibigay, tama naman na magbigay tayo. Tama naman na tumulong tayo. Tama naman na tumulong rin sa mga mahihirap. Pero bakit nirebuke ng Panginoong Jesus ang mga religious leaders that time? Kasi nga, ang kanilang pagbibigay, binobroadcast nila. Sabi ng Panginoon, pakitang tao. So maganda naman ang pagbibigay. Pero, lagi at laging titignan natin, ang pagbibigay ko ba ay Christ-centered or self-centered? Anong finifeed nito? Ang humility or ang pride? Kapag ang ginagawa natin ay nakafocus sa ating sarili, gusto natin ng atensyon, then nafe-feed ang pride. Pero kung ang ginagawa natin, nakafocus kay Christ, then hindi mo kailangang i-broadcast. Nafe-feed ang humility. Kaya nga sinabi ng Apostle Paul, itong mga false teachers na ito, ang meron sila, bagaman maganda yung kanilang ginagawa, yung kanilang pagpe-pray, pero walang relationship. Hindi siya grace effort. At nahulog ang ilang mga mananampalataya sa bagay na yon. Na-impluwensyahan sila. So, possible pala na nagpe-pray ako na hindi nalulugod ng Panginoon. Maaring yun ay hypocrisy. Maaring ang aking pagtulong ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit? Maaring binobroadcast ko dahil ang gusto ko ang atensyon ng tao. Hindi dahil sa conviction ng Spirit ng Lord. Hindi dahil ito'y galing sa aking puso na nagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Diyos, kundi mula sa aking pride, mula sa aking ego. Hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon. That is false humility. Possible na gawin mo ang mga magagandang bagay and still, tatawagin ka pa rin ng Diyos na hypocrite. In Matthew chapter 7, makikita ninyo ang claim ng maraming mga tao. Sinabi ng Panginoong Jesus, sa huling araw, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon. Pero hindi sila maliligtas. Bakit? Wala silang relationship kay Christ. Tignan ninyo ang claim ng mga taong ito. Sinabi ng Panginoong Jesus, dun sa kanyang statement, darating ang araw, maraming magsasabi, Lord, nangaral po kami. Lord, nagpalayas po kami ng masasamang espiritu. Lord, nakasama ka namin sa pagkainan. Napansin ninyo, ang kanilang kine-claim ay ang kanilang mga ginawa. Impossible naman tayo maligtas sa ating mga gawa. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo. Bakit? Ang akala ng mga taong ito, natatanggapin sila ng Panginoon dahil sa kanilang mga ginawa. Tandaan ninyo, ang pagsasabing, kaya ko namang maligtas dahil sa aking mga gawa, then, yan ay paglapastangan sa finished work ng ating Panginoong Jesus. Sa atin na mga gawa ng mga mananampalataya, huwag rin sana mahulog sa self-effort. Dapat ang lahat ay sa grasya ng Panginoon. Kaya babalik at babalik tayo sa sinabi ng salita ng Panginoon in Hebrews chapter 11 verse 6. For without faith, it is impossible to please God. Pangalawa na binanggit dyan ay ang worship sa mga angels. Ngayon, yan ang ugali ng mga Gnostic. Para sa kanila, I'm not good enough. Dahil hindi ako good enough, kailangan ko ng tagapamagitan. Kailangan ko ng isang angel na ilalapit ako sa Diyos. That is idolatry. Ang tagapamagitan lamang sa Diyos at tao ay walang iba kundi si Jesucristo. Yun ang sinabi mismo ng chapter 2 verse 5 ng Timothy, ng 2 Timothy. Na wala ng ibang tagapamagitan kundi si Jesucristo lamang. Hindi ang mga angels. Ngayon, maaaring sasabihin natin, hindi naman namin pinapractice yung mga bagay na yan. Hindi naman kami gumagamit ng mga tao, ng sinuman na siyang mamagitan sa amin sa Diyos. Pero, baka nasabi na rin ninyo na meron kayong mga mahal sa buhay na namatay, sinabi nyo, Kuya, Daddy, pakibulong naman ako kay Lord. Balik tayo rito. Sinabi niya, do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you. Yung term na disqualify ay terminology ng mga atleta that time. Na kung saan na disqualify sila dahil meron silang binrake na rules.
atleta pa rin sila pero hindi nila makukuha ang kanilang reward, lalo na sa Olympics that time, dahil noon pa man meron ng Olympic noong panahon nila Apostle Paul. So sinasabi niya na huwag niyong hayaan na itong mga taong ito sa kanilang pagtuturo sa inyo, sa kanilang impluwensya, mawalan kayo ng reward sa Panginoon. Tandaan niyo, mayroong gantimpala na mula sa Diyos. Actually, sa Bible ay mayroong 5 crowns na ipinangako ang ating Panginoong Jesus. So, tayong mga mananampalataya, darating ang araw, mayroong mga makakatanggap ng mga reward sa Panginoon at meron yung wala na natanggap. Yun ang binanggit Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 3, na lahat ng ating mga ginawa ay paparaanin sa apoy. Yung mga natupok, sinabi ni Apostle Paul, ligtas sila pero wala silang gantimpala. So huwag sanang mawalan ng kabuluhan yung ating mga ginawa. Kailan nawawalan ng kabuluhan ang ating ginagawa? Kapag yan ay nakabase sa self-effort at hindi sa grace effort. Dahil ang self-effort, ikaw ay kumikilos hindi na sa grasya ng Panginoon, kundi sa sarili mong lakas, sa iyong willpower, at hindi mismo sa grasya ng Panginoon. Sumunod ang sabi rito, such a person also goes into great detail about what they have seen. They are puffed up with idle notions by their unspiritual mind. Mayayabang kasi itong mga false teachers na ito Sinasabi nila, kami merong vision, merong ganito, merong dream, para sabihin na sila ay napaka-spiritual. Pero nung sinabi na Apostle Paul, unspiritual mind, anyway, wala talaga silang relationship kay Jesus Christ. Ang kanilang pamantayan ay ang kanilang encounter, ang kanilang vision. Pero tandaan ninyo, hindi ang vision, kundi ang ating relationship kay Jesus Christ. Connected ba kay Jesus Christ o hindi? Kaya nga, kung titignan ninyo, itong mga false teachers na ito, hindi sila connected sa ating Panginoong Jesus. Kaya maliwanag rito mismo sa verse 18 na ang tunay na espiritualidad ay Christ-centered. Lahat talaga yan, dapat nakasentro sa ating Panginoon. Ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos, ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ating pagpa-fasting, ang ating pagpe-pray, ang fellowship, lahat dapat nakasentro sa ating Panginoong Jesus. Ang mga false teachers, hindi nakafocus yan sa Panginoong Jesus. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, ang tunay na espiritualidad ay Christ-centered. At ang false teaching ay deceptive. Mapandaya yan, mapanlin lang. Ito yung mga human-made doctrines na kung saan naglalayo sa atin sa Panginoon, at natututo tayo mag-self-effort kung tayo ay nagpapa-impluwensya sa mga maling katuruan. So ano dapat natin gawin? Avoid prideful spiritual displays. Mahalaga, i-check natin ang ating motive. Pag ginagawa ko ang isang bagay, kumusta ang posisyon ng aking puso? Sinabi ko nga sa inyo, katulad ng mga good works, ang pagbibigay, mabuting gawa. Pero kailan hindi katanggap-tanggap sa Panginoon ang pagbibigay? Kung ito ay pakitang tao. Babalik ulit tayo na ginagawa ng mga religious leaders that time at ng mga mayayaman. Kapag sila'y magbibigay sa mga mahihirap at pulubi, ibo-broadcast. Kumbaga sa panahon ngayon, nasa social media. Kaya nga sinabi ng salita ng Panginoon, kapag gumawa tayo ng mabuti, kapag nagbigay ang kanan, hindi na dapat alam ng kaliwa. Anong ibig sabihin ron? Huwag mo nang i-broadcast. Ang Diyos na nakakakita ng iyong ginagawa, tandaan mo, siya magpapala sa iyo. Pero kung gagawin mo, napakitang tao ito, then ang sabi ng Panginoon, natanggap mo na ang iyong gantimpala. Ang mga papuri ng tao, natanggap mo na. So dito pa lang, pag ginawa mo ang lahat, hindi galing sa Panginoon, what I mean ay hindi nakasentro sa Panginoon, then natanggap mo na ang gantimpala mo. Pero pag ginagawa mo ang lahat para sa Lord, then darating ang araw, ang Lord mismo magagantimpala sa iyo. Maging ang pananalangin, nirebuke ng Panginoon ang mga religious leaders that time, kasi pag nagpe-pray sila at nagfa-fasting sila,
Pakitang tao. Pag nagpe-pray, pupunta sila sa mga lansangan kung saan maraming mga tao, ipinaparinig nila ang kanilang pagpe-pray para mapansin, hindi dahil sa relationship sa Panginoon. Nagpe-pray tayo dahil gusto natin makipag-communicate sa Panginoon. Dahil gusto natin na lumalim ang ating relationship sa Diyos. It's all about relationship, kaya tayo nagpe-pray. Hindi para mapansin tayo ng mga tao. Ang pagfa-fasting na ginagawa ng mga tao that time, ginugulo nila ang kanilang buhok. At ang mukha nila, pinapalungkot nila. Kaya that time, pag magulo ang buhok, malungkot ang mukha, ang unang interpretation ng mga tao that time, ay, nagfa-fasting. Sa atin minsan, mahirap din no? Kasi baka magulong buhok, baka kagigising lang. Kaya di nagsusuklay. O kaya mabigat lang talaga yung pakiramdam niya, kaya mukhang malungkot siya. That time, ginagawa talaga nila, as in, pinapalungkot nila ang kanilang sarili, ang kanilang mga mukha, nilulukot nila ang kanilang mga mukha, para malaman na maraming mga tao sila ay nagfa-fasting. Sabi ng Panginoon, hypocrite. Mga pakitang tao. Kayo katulad ng isang libingan na maganda sa labas, pero sa loob, kayo yung mga bulok. Kaya, iwasan natin ang mga bagay na ito na gusto natin na makakuha ng atensyon ng iba, iwasan natin ito. Kasi every time na gusto natin ng atensyon ng ibang tao, ang nafe-feed ay ang pride. Sa ating pagpe-pray, sinabi nga ng Panginoong Hesus, hindi nire-rebuke ng Panginoon ang public prayer. Ang nire-rebuke niya ay ang hypocrisy. Nung sinabi niya ay ganito, na kung kayo mananalangin, pumunta kayo sa inyong room at mag-pray kayo dun sa inyong ama na hindi nyo nakikita. At siya maggagantimpala sa inyo. Kasi that time, marami nagpapapansin. Kasi gusto nila sabihin, napaka-religyoso ng taong ito. Yun nga ang problema. Sa false spirituality, religyoso, pero walang relasyon. Nakabase sa kanilang mga gawa, hindi sa grasya ng Panginoon. Kaya kailangan tayo mag-focus tayo kay Christ, hindi sa mga appearances. Hindi ko pinagbabawal at hindi ko sinasabing bawal mag-fasting. Mahalaga ang pagpa-fasting. Hindi ko rin sinasabing masama ang pagpe-pray. Mahalaga mag-pray. Hindi ko sinabing masama magbigay. Mahalaga magbigay. Ang sinasabi ko, gawin natin ang lahat kay Kristo. Hindi pakitang tao, hindi para mapansin ng maraming mga tao. Sa panahon ngayon, kumbaga sa ating panahon, kung titignan natin, maraming mga Kristiyano ang nahuhulog sa false spirituality. Sa social media, o yung tinatawag nating social media spirituality. Merong mga tao na nagpo-post ng kanilang mga spiritual wins, mga verses, mga prayer updates, para ipakita sa iba na sila spiritual. Pero punong-puno pala ng pride. Tandaan ninyo, ang kinokondem ko rito ay ang pride. Hindi masama na i-glorify mo ang Panginoon sa mga spiritual wins mo. Tandaan ninyo, ginagawa natin ang lahat hindi para ma-impress ang mga tao. Bilang mga mananampalataya, nakafocus tayo kay Christ. Lahat ng ginagawa natin nakasentro kay Christ. Hindi ang palakpak ng tao, kundi ang nad ng Diyos. Ang pagtango ng Panginoon, kahit maraming umiling sa atin. Ang mahalaga, ma-please ang Panginoon, kahit hindi ma-please ang marami. Na kung anong pinagagawa ng Lord, na kung anong sinabi ng Panginoon, yun ang sasabihin natin. Kasi pag ang habol natin i-impress ang mga tao, then itatago natin ang ilang katotohanan. Tingnan ninyo ang false spirituality. Nakafocus sa pag-i-impress sa mga tao. Nakafocus sa kanilang sarili. Finifeed ang kanilang pride. Kapag sinabi nating avoid prideful spiritual displays, mag-ingat din tayo sa mga celebrity pastors or sa mga spiritual influencers. Anong ibig kong sabihin? Merong mga spiritual influencers na gusto nila na para sabihin na sila ay napaka-spiritual. Ano ang kanilang focus sa kanilang sinasabi? Hindi ang sound doctrine, kundi ang kanilang mga visions at ang dreams. Ang batayan ay hindi ang visions at hindi ang dreams. Hindi rin ang miracles at ang signs, kundi ang Word of God.
Napakahalaga ng Word of God. At yan ang magsasala sa lahat. Kaya tayo mga mananampalataya, kailangan i-discern natin ang lahat ng pinapakinggan natin, ng mga pinapanood natin. Baka nauulog na tayo dito sa mga tinatawag natin mga spiritual influencers na ito, na lagi na lamang ang mga visions nila ang kanilang focus, ang mga dreams nila ang kanilang focus. Tandaan ninyo, ang standard natin at ang final authority, walang iba kundi ang word ng Panginoon. Amen ba? Kaya babalik at babalik tayo sa sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Number 2, Christ is the true head. Sino ang naglilid sa church? Walang iba kundi si Jesus Christ. Sino ang namatay para sa church? Walang iba kundi si Jesus Christ. Sino ang source ng life? Walang iba kundi si Jesus Christ. Ngayon, tingnan natin ang sinabi ng kanyang salita. Sa verse 19, sa Tagalog, ang sabi niya ay ganito: wala silang kaugnayan kay Kristo na siya ang ulo natin. Tingnan niyo ang statement mismo ni Apostle Paul. Sino ang tinutukoy niyang wala silang o kaugnayan? Ang mga false teachers na sinasabi niya wala silang relationship kay Jesus Christ. Dahil hindi naman ang word ni Jesus Christ, hindi naman si Jesus Christ ang kanilang sinusunod, at hindi sila nagpapasakop kay Jesus Christ. Kasi ang mga false teachers na ito, ang kanilang paniniwala na kaya naman nila na ma-save without Christ. Na kaya naman nilang makalapit sa God the Father without Christ. Na kaya nilang lumago without Christ. Na sinasabi nila, kaya ng willpower, kaya ng aming mga good works without Christ. Kaya sinabi ng Apostle Paul, wala silang kaugnayan kay Kristo na siyang ulo natin. Ngayon, tignan nyo, binanggit niya roon sa mga taga-Kolosas natin, mga true believers ito, na na-impluwensyahan ng ilan sa kanila ng mga false teachers. Ito ang dahilan kung bakit ilan sa mga mananampalataya na hindi na nag-grow because of this influence ng mga false teachers. Kasi nga, pag mali na prinsipyo mo, hindi mo na talaga nalalakaran ang salita ng Diyos. Kapag tayo ay na-impluwensyahan ng mundo at ng mga maling katuruan, then ibang prinsipyo meron sa atin, nahahadlangan ang ating paglago bilang mga Kristiyano. Hindi nawala ang iyong relationship sa Panginoon, pero bumabaw ang iyong relasyon sa Panginoon. Bumabagal ang iyong paglago. Kaya napakahalaga mismo, makita natin sino ang source ng aking growth. Ngayon, tignan niyo ang kasunod rito. Tuloy natin, sabi niya, wala silang kaugnayan kay Kristo na siyang ulo natin. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa atin. Sino nag-aalaga sa atin? Walang iba kundi si Jesus Christ. Sinong naglagay sa atin sa church? Si Jesus Christ. Magkaiba ang attender sa member. Pag sinabi na nating member, ito yung mga tunay na nanampalataya kay Kristo. Possible kasi na ako umattend lang sa church pero hindi ako nanampalataya kay Kristo. Maaring hinahangaan ko lang si Christ as good teacher. Maaring tinitignan ko lang siya as miracle worker. Pero hindi ko siya tinanggap as my Lord and Savior. Pero rito, kung titignan ninyo, ang sinasabi ng Apostle Paul, una yung ginamit niya natin, tinutukoy niya ang mga totoong mananampalataya sa Kolosas. At sino ang naglagay sa kanila at sino nag-aalaga sa kanila? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At sinabi rito, kasunod ang sabi niya rito, sa ganoon, lumalago tayo ng naaayon sa Diyos. So maliwanag dyan na ang nagpapalago sa atin, walang iba kundi ang Diyos. So napakasimple ng lesson dyan. Christ is the head. Si Jesucristo mismo ang head. Siya ang sentro ng lahat sa church. Hindi ang pastor, hindi po kami. At kaya, hindi po kami ang pinapangaral ninyo. Si Christ. Dahil ang katotohanan, hindi naman ako namatay para sa inyo. Magkakaparehas lang tayo mga disipulo ng Kristo. So si Christ ang dapat i-honor natin. Ibigay natin ang highest honor kay Christ. Hindi sa pastor ang highest honor. Yes, tinuro ng Bible ang double honor sa mga spiritual leaders. Pero hindi para sa mga spiritual leaders ang highest honor. Sa Diyos lang yun. So ang nagbibigay buhay sa church, hindi ang pastor, hindi ang sino mang mga spiritual leaders, kundi si Christ. Dahil sinabi ng Bible, na ang ulo ng iglesia ay walang iba kundi si Kristo. Kaya mga kapatid, huwag sana mawala ang focus ninyo.
ang focus nyo ay si Christ, hindi po kami. Magkakaparehas tayo na tinubos, naligtas dahil sa grasya ng Panginoon. Para parehas tayong dating mga makasalanan at nakaranas ng habag ng Diyos at nakapaglilingkod tayo dahil sa grasya ng Panginoon. Amen po ba? Pero huwag niyo rin nating kalilimutan yung sinabi ng salita ng Diyos. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa atin na kanyang katawan sa pamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Anong ibig sabihin? Kailangan natin ng isa't isa. Totoong si Kristo ang nag-aalaga sa atin, pero meron siyang instrumento. Tignan ninyo sa pamamagitan. Yung word na sa pamamagitan ng mga magkakaugnay ng mga bahagi nito. Ginagamit ng Lord ang ating kapwa para tayo mag-grow. Ibig sabihin, impossible na mag-grow ang isang Kristiyano na naka-isolate. Pero kung mga naririnig na nagsasabing ganito, kahit di na ako magsimba, lalago naman ako, meron naman akong Diyos sa buhay, hindi ko naman nakakalimutan si Lord, nandito lang ako sa bahay, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, nag-worship, hindi ko na kailangan ng church. Yan ay bumabangga sa Colossians chapter 2. Na ginagamit ng Panginoon para maalagaan tayo, para lumago tayo sa pamagitan ng kapwa mananampalataya. So interdependent ito. Hindi tayo independent sa isa't isa. Magkakaugnay tayo, nagtutulungan tayo. Lumalago tayo sa pamagitan ng isa't isa. Maaaring sasabihin natin, paano ako lumalago doon? Minsan, matindi yung pride ng aking kapwa. Paano ako lumalago doon? Minsan, nasasaktan ako ng aking kapwa. Yun nga isa sa mga instrumento yun ng Diyos. Paano mo mapapractice ang forgiveness kung hindi ka nasaktan ng iyong kapwa? Yun nga, paano natin mapapractice ang patience? Kaya, tignan ninyo inalaw ng Diyos ang mga taong ito na dumating sa ating buhay, ang mga kapwa mananampalataya natin. Tandaan niyo, hindi yan perfect. Yes, positionally, by justification, perfect ang righteousness. Pero pag usapang sanctification, usapan diyan ay process. Inaayos, hinuhubog, dinidisiplina. Kailangan natin mag-mature. So, ibig sabihin, nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo, nasasaktan pa rin natin ang ating kapwa. Ngayon, sa pamagitan din ng ugali ng ating kapwa, kung titignan natin sa tamang perspective, malaki ang tulong nila sa atin. Kung pangit ang kanilang pinapakita, natutulungan nila tayong nagiging mapagpatawad tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, blessing ka sa akin. Natuto ako magpatawad, una sa lahat, dahil naranasan ko pagpapatawad ni Christ. At na-practice ko ang pagpapatawad nung sinaktan ako ng aking kapwa. Ng mga kapwa ko mananampalataya. Kailangan lang ng tamang pagtugon. Hindi dapat ako maging bitter. Hindi ko maiwasang, hindi ako masaktan. Dahil meron tayong emotion, nasasaktan at nasasaktan tayo. Pero, possible maiwasan natin ang bitterness. Kaya, maliwanag ang sinabi ng salita ng Diyos. Naalagaan tayo sa pamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Ikaw ba'y nananampalataya kay Kristo? Then, bahagi ka ng kanyang katawan. Kailangan mo ang iyong kapwa. Yung mga kasama mo sa life group, kailangan mo yan. Kaya hindi sapat lang yung umattend kayo ng Sunday service, mahalaga talaga ang fellowship. Kaya mahalaga yung naipapractice natin ang sinabi ng salita ng Panginoon, ang pagmamahalan, pagpapanalanginan, pagtutulungan, pag-aaruga sa isa't isa. Ipapractice natin yan in the context mismo ng small groups, ng local church, sa fellowship natin na mga mananampalataya. Kaya sinabi niya rito kaugnayan kay Kristo, then sumunod, nag-uugnay-ugnay. Ang galing Dito itinuturo talaga ang unity. So, kailangan mismo ang unity ng mga mananampalataya. Ngayon, ang unity hindi siya uniformity. Dahil sa katawan naman, hindi naman pare-parehas kamay, hindi naman pare-parehas paa. Pero mayroong unity ang ating katawan, bawat parte ng katawan. Tandaan ninyo, unique tayo. Parang sa ating fingerprint, di ba?
Ng estudyante ako, sabi ng aming teacher, walang kaparehas yung fingerprint mo na yan. Isa sa mga itinuro sa akin ng Panginoon, nung napag-aralan ko yon, unique tayo. Bawat individual. Kaya dapat yun ang maintindihan natin eh. Kung alam natin, naiintindihan natin na unique pala tayo, then hindi ko na ikukumpara sarili ko, hindi na ako magkikipag-compete sa aking kapwa, nakikita ko ang strength ng bawat isa. Hindi ako magiging critical sa aking kapwa. Ngayon, sa konteksto ng church, at dito sa Colossians chapter 2, kailangan ko kayo at kailangan nyo ako. Yung gift na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon, hindi para sa sarili ko yun, para sa inyo yun. Ang gift na ipinagkatiwala sa inyo ng Lord, hindi para sa sarili nyo yan, para sa amin yan. Ngayon, pag itinago mo yung gift na yan, ano nangyari? Ang purpose niyan para sa iyong kapwa. Kaya sa akin yung gift, ginagamit ko yan para sa inyo. I mean, nagiging blessing ako. Kasi ito yung purpose. Ako yung maging blessing sa church. Ganun din, yung mga gifts, mga spiritual gifts na ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Ang tanong ko, ginagamit nyo ba? Ang mga spiritual gifts na yan ay instrumento ng Panginoon. Isa yan sa mga instrumento niya para lumago, hindi lang ikaw, kundi ang iyong kapwa mananampalataya. Kaya ano dapat natin gawin? Stay rooted in Christ. Pag sinabi natin stay rooted in Christ, nakasentro ako kay Kristo. Lagi nating tatandaan, ang sinabi ng Bible, na ang head ng church ay walang iba kundi si Jesus Christ. So dahil siya ang sentro, at siya ang head, then lahat ng gagawin ko, si Kristo ang na-o-honor. Sa Kanya ang focus. At hindi lamang yon, itinuturo niya na kapag sinabi nating stay rooted in Christ, stay connected sa church ng Panginoon. Babalik ulit tayo doon sa ating binasa. Magkakaugnay-ugnay tayo. Ginagamit ng Diyos sa paglago ay ang bawat mananampalataya. So stay connected. Huwag nating i-isolate ang ating sarili sa local church. Huwag nating ilayo ang sarili natin sa local church. Kasi madalas ganito, nasaktan ako sa local church, salis na lang ako. At mga 7 months hindi ako attend sa church. The 7 months na natenga ka spiritually. Alam ninyo, wag nyong i-disconnect ang sarili ninyo sa church ng Panginoon. Huwag kayong lumayo sa fellowship. Ang fellowship ay napakahalaga dahil ito ang instrumento ng Diyos sa ating paglago spiritually. Madalas kasi kaisipan natin, kaya nating lumago na mag-isa. No, that is impossible. Hindi natin kayang lumago na mag-isa. Mahuhulog na tayo niyan sa false spirituality kung sasabihin natin, kaya kong lumago na mag-isa kahit wala ang local church. Kasi nga, madalas yung statement na kahit hindi ako pala simba. Ayan, di ba? Pero tandaan ninyo, yung statement na yon, unang makikita nyo yun, yung nagsalita nun, matindi ang pride. May pagka-judgmental yon. Bakit? Ikukumpara niya na sarili niya sa mga nag-church. Right? Matinding pride yon. Kahit di naman ako pala simba, hindi ko naman nakakalimutan si Lord. Yung iba nga dyan, simba ng simba, ganito naman ang ugali. Diba? Ang tindi ng kayabangan nun. Na nagsasabing, kaya ko naman, without fellowship, without the church, kaya ko naman lumago. Yun ay matinding kayabangan, matinding kahambugan. Dahil tandaan ninyo, ang ginagamit ng Panginoon para tayo ay lumago ay ang mga kapwa mananampalataya. Amen? Actually nga, iba-iba talaga ang itsura ng blessing na yan sa atin, yung mga mananampalataya. Yung iba, sila ay ginagamit ng Panginoon para ma-rebuke tayo. Yung iba, para ma-comfort tayo. Yung iba ay para paalalahanan tayo. O yung iba dahil sa baby Christian pa, nakasakit, pero tignan mo yung right perspective. Malaking tulong ito. Yun nga, nakakatulong ito sa patience ko. Dati gusto ko sapukin to pero ngayon, hallelujah na lang no? Papa-hallelujah ka na lang. Kaya tayo, hindi man perfect ang buhay natin, pero unti-unting inaayos tayo. Unti-unting nahuhubog tayo. At sinong instrumento ng Lord?
ang kapwa natin. Ang kapwa natin. Yang katabi mo, di ba? Maring yung usher, or yung mga usher, yung mga dumaten rito na minsan hindi kayo sinusunod, di ba? Natutulungan kayo ng mga yan. Yung mga ka-life group ninyo na hindi kayo minsan sinisipot, nakatulong din mga yan. Basta tingnan nyo sa right perspective. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Number 3, the body grows through Him. Hindi natin kayang lumago sa pamagitan ng willpower. Hindi natin kayang lumago sa pamagitan ng self-effort. Ang tinuturo ng mga false teachers, kaya nyo yan through willpower. Sa pamagitan ng inyong self-effort, sabi na Apostle Paul, sino ba ang head ng church? Maliwanag na si Jesus Christ. So impossible na mag-grow kung wala si Christ. Ang source ng life ay walang iba kundi si Jesus Christ. Tignan natin ang verse 19b. The whole body, supported and held together by its ligaments and sinews, grows as God causes it to grow. Sino nagpapalago? Walang iba kundi ang Diyos. Hindi ako nagpapalago sa inyo, ang Diyos. Pero sinong instrumento ng Diyos? Ang isa't isa, ang ating kapwa, ang lahat ng mga naririto mismo sa church. So yung whole body na tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang lahat ng mga mananampalataya, ang church ng Panginoong Jesus. So dahil tayo ay bawat bahagi, lahat ng mga mananampalataya, so yung ginamit rito, yung ligaments and sinews, ito ay simbolo ng fellowship, ang mutual support, ang unity. Bakit? Tignan ninyo yung ginamit dyan. The whole body supported and held together. Unity. Mahalaga ang unity sa church. Kaya nga kailangan ang daily submission kay Christ. Araw-araw nagpapasakop tayo kay Kristo. Dahil merong time na gusto natin, tayo masusunod. Gusto natin tayo maging Panginoon ang buhay natin. So araw-araw pipiliin natin, Lord, susunod ako sa inyo. Lord, magpapasakop po ako sa inyo. So yun ay daily na pagpapasakop natin sa Panginoon. Kaya dito mismo sa text natin na ito, maliwanag na ang lesson dyan is ang growth ay collective. Na kung saan ang bawat isa lumalago sa pamagitan ng pagtutulungan natin sa isa't isa. Kasi yung kanyang statement, the whole body supported and held together by its ligaments and sinews. So maliwanag, that growth is collective. At ang source ng growth ay sino? Sinabi roon, God causes it to grow. So ang Diyos mismo ang source ng growth. At paano napapalakas ang growth? Sa pamagitan ng unity. Kaya nga ginamit diyan, supported and held together. So maliwanag, ang growth ay collective. Pangalawa, hindi lang ang growth ay collective, kundi ang source ng growth ay ang Diyos. At pangatlo, na itinuturo diyan, napapalakas ang paglago sa pamagitan ng unity ng church. Kaya, ano dapat natin gawin? Let God grow you. Hayaan mong ang Diyos ang siyang magpalago sa iyo. Hintayin mo ang timing ng Diyos. Huwag niyong pilitin, huwag niyong madaliin ang paglago. Ang paglago ay proseso. Sabihin mo sa katabi mo, ang paglago ay proseso. Hindi siya overnight. Minsan naiinip kasi tayo Pero unti-unti. Alam ba ninyo, yung buhay natin, napansin ninyo, hindi naman lahat as in. Nung tayo na ng palataya, as in, perfect na tayo. Napansin ninyo, along the way, inaayos tayo. Hinuhubog tayo. Kaya nga, pinuprun tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Minsan naiinip tayo, nadidiscourage na tayo. Huwag ninyong kalilimutan, i-allow ang Diyos na palaguin niya kayo. Ibig kong sabihin, sa bawat araw, merong inaayos ang Diyos sa atin at i-allow natin yon. Hindi sa sarili nating lakas,
Kaya nga yung turo ng mga false teachers, kaya nyo yan sa sarili nyong lakas. Kaya nyo yan sa pamagitan ng self-discipline. Hindi na kailangan nyo ng grasya. Pero sinasabi mismo ni Paul, kailangan nyo ng grasya. Sa self-discipline, tandaan ninyo, hindi kaya yan ng sarili, kundi sa grasya mismo. Hindi sa willpower, kundi sa God's power. Kasi kung ang lahat ay sa grasya, nagre-resulta ito ng growth, ng humility. Pero kung sa pamagitan ng willpower, ang lumalago sa iyo at ang lumalakas ay ang pride, ang hypocrisy, ang pagiging critical, at ang pagiging judgmental. Kaya merong katangian ng mga yan, ng mga religious leaders ang mga 21st century na mga Pariseyo. Kaya mga kapatid, hayaan natin si Lord mismo ang magpalago sa atin. So sa paano natin, pag sinasabi natin, hayaan ko si Lord magpalago sa atin, huwag nating i-isolate ang ating sarili sa church. Kasi minsan tayo, nagkamali ako, lalayo na lang ako sa church. Nagkamali ka nga bakit ka pa lalayo sa church? Mas kailangan mo nga ang church Mas kailangan mo talaga ang church. Kasi minsan iniisip natin, i-judge tayo ng church. Merong discipline pero hindi ka i-judge ng church. Yun yung lagi kong sinasabi, yun yung lagi kong pinapaalala sa church na ito, sa 14 years ng new life. Lagi kong sinasabi na lahat naman tayo nagkakamali. Huwag kayo maging critical sa kapwa. Huwag niyong i-chismis yung pagkakamali ng iba. Kasi paano makakabangon ang isang mananampalataya na nagkamali kung pagchichismisan ng local church? Hindi ba dapat tayo pa nga ang makatulong para mailapit yung tao na yun sa Panginoon? At ang church ay maging safe na place sa lahat ng mga mananampalataya na bumagsak para sila'y makabangon? Yun naman talaga ang design ng ating Panginoong Hesus Ang church ay maging safe place sa mga mananampalataya para ma-heal ang mga nasugatan, para makabangon ang mga nadapa, para maiayos ang mga taong naiba ng daan. Yun ang church Hindi ko sinasabing binababa ang standard. Ginagawa natin yung part natin bilang mananampalataya para matulungan na maibalik ang isang Kristiyano sa way ng Panginoon, para maibalik mismo ang isang mananampalataya sa nais ng Panginoon, sa sentro ng kalooban ng Diyos. Yun yung purpose ng discipline. Pero hindi dapat maging judgmental ang church. Hindi dapat pagchismisan ang mga mananampalataya na nagkamali. Dapat tayo pa nga makatulong para makabangon yung kapatid. Pero una talagang nire-require ang repentance. Kasi impossible naman talaga na makabangon kung wala ang tunay na repentance. Dapat repentant din yung isang mananampalataya. Huwag natin kalilimutan yun. Repentant din dapat ang isang mananampalataya. Kasi paano mo matutulungan makabangon ng isang mananampalataya kung di naman siya repentant? Tama ba ako? Kailangan repentant pa rin naman talaga siya. Kasi two-way naman talaga yan. Kailangan mismo yung bumagsak, kung gusto niya makabangon, maging repentant siya. Mahalaga ang humility. At ang tugon naman ng mga mananampalataya, nandun ang gentleness, dahil yun mismo ang tinuro mismo ng Galatians chapter 6. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal lang chismos at chismosa. Amen? Kaya nung na-water baptize kayo, kasama na yung nguso natin na nabaptize doon sa tubig. Nailubog na yan. Hindi na tayo dapat maging chismosa at chismosa. Dapat nga una makita sa atin, alam niyo, yung pagmamahalan natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Kung nandun ang pagmamahalan natin, pagmamalasakitan, ma-attract ang mga unbelievers Masasabi nilang, nasa kanila talaga si Christ. So I pray na ang lahat ng mga mananampalataya, huwag nilang kalilimutan na kailangan natin ang isa't isa. At ang head ng church na ito ay walang iba kundi si Christ. Siya ang source ng ating life. Siya ang nagpapalago sa atin. Kaya tayo magkakasama, tandaan ninyo, bagaman magkakaiba tayo ng background, meron tayong tinatawag na dahil sa grasya, tayo'y naging isa. Amen po ba?